hindi raw totoo ang impyerno. Ang baliwanan, kung may anak ka na nagkasala, hindi mo naman siya gugustuhin mapahama. Ganoon din daw ang Diyos, dahil mabait siya, hindi nakakayaang mapunta ang tao sa impyerno. Kaya raw, hindi ito totoo. Magandang pakinggan, nakakaaliw sa damdamin, nakaka-comfort ng puso. Pero ang tanong, tama ba ito ayon sa Biblia? O baka gusto lang nating marinig ang gusto nating paniwalaan? Dahil sa panahon ngayon, uso na ang gospel na walang repentance, kaligtasan na walang pagbabago, Diyos na puro pag-ibig pero wala mustisya. Dewanaw, hindi tayo magbabase sa opinyon, kundi sa salita pa rin ng Diyos. Simulan natin sa tanong. Unang tanong, totoo bang mabait ang Diyos? Ang sagot, oo. Walang duda. John chapter 3 verse 16, sapagkat gana lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. 1 John chapter 4 verse 8, ang Diyos ay pag-ibig. Pero tandaan, ang Diyos ay hindi lamang pag-ibig, siya rin ay banal, matuwid at maratarugan. Leviticus chapter 19 verse 2, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay banal. Psalms chapter 7 verse 11, ang Diyos ay isang matuwid na hukom. Hindi pwedeng piliin lang natin ang karakter ng Diyos na gusto natin at iwasan ang ayaw natin. Kung sasabihin natin mabait ang Diyos, kaya walang impyerno, parang sinasabi natin na hindi siya seryoso sa kasalanan. Parang sinasabi ni Jesus tungkol sa impyerno. Kung may karapatang magsabi kung totoo ang impyerno, walang iba kundi si Jesus mismo. At alam mo ba, mas maraming beses pang binanggit ni Jesus ang impyerno kaysa sa langit. Matthew chapter 10 verse 28, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan, kundi sa makapantatapol ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Mark chapter 9 verse 43, kung ang kamay mo'y nagiging dahilan ng pagkakasala, putulin mo ito sapagkat mabuti pang pumasok ang pilay sa buhay kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno. Matthew chapter 25 verse 46, at ang mga ito ay mapaparoon sa walang hanggang kaparusahan, natapwat ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Kung hindi totoo ang impyerno, bakit paulit-ulit itong binabanggit na Jesus? Hindi ba't panlilin lang kung babalaan ka ng isang bagay na hindi naman pala totoo? At kung hindi totoo ang impyerno, mas lalabas na sinungaling si Jesus? Ang sabi ba sa video, kung may anak kang nagkasala, hindi mo siya gugustuhin mapahamak, kaya danon din ang Diyos. Magandang illustration, pero kulang at mali ang application. Totoo, ayaw ng magulang na mapahamak ang anak. Pero itanong natin, kung ang anak mo ay gumagawa ng krimen, pumapatay, nangaabuso, nananakit at ayaw magsisi, hahayaan mo ba siyang makaligtas sa hustisya? Hindi. Hindi dahil ayaw mo siya, kundi dahil mahal mo siya at mahal mo rin ang katotohanan. Ang tunay na pag-ibig, hindi kinukonsente ang kasalanan. Hebrews chapter 12 verse 6, sapagkat ang minamahal ng Panginoon ay kanyang dinidisiplina. Hindi kailanman sinabi ng Diyos, okay lang ang kasalanan mo, mahal naman kita. Ang sinasabi niya, magsisi kayo at manumbalik upang kayo'y mabuhay. Ezekiel chapter 18 verse 32, na yun ang tanong, bakit may impyerno? Ang impyerno ay hindi ginawa para sa tao. Matthew chapter 25 verse 41, ang walang hanggang apoy ay inihanda para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Pero bakit napupunta ang tao roon? Dahil pinipili ng tanggihan ang Diyos. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa impyerno. Ikaw mismo ang lalayo sa Kanya. Ang impyerno ay hindi lang parusa, kundi resulta ng desisyon ng tao na mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Para mas palinaw ganito, may isang bangin, malalim, nakamamatay, may karatula, babala, delikado, aktual, tumawid. May isang tao nagsabing hindi totoo yan, mabait ang gobyerno, hindi sila maglalagay ng banginggan. Ngayon, tumawid siya, nahulog. Ngayon ang tanong, sino ang may kasalanan? Ang bangin ba o ang taong binaliwala ang babala? Ganito rin ang impyerno, babala ito ng Diyos, hindi pananakot. So bakit ayaw marinig ng tao ang impyerno? Dahil ayaw ng tao ng accountability. Gusto natin na kaligtasan na walang pagsisisi, grasya na walang pagbabago, Diyos na puro pag-ibig at walang hatol. Pero sabi ng Biblia, 2 Timothy chapter 4 verse 3, darating ang panahon na hindi na nila titisin ang wastong aral. So ano ang tunay na mensahe? May impyerno pero may krus, may hatol pero may awa, may kaparusahan pero may kaligtasan. Kaya nga namatay si Jesus sa krus, hindi para burahin ang impyerno, kundi iligtas tayo mula dito. Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo'y makasalanan pa.
si Kristo ay namatay para sa atin. So kung walang impyerno, walang saysay ang krus. Kung walang hatol, walang saysay ang kaligtasan. Ang tanong ngayon ay hindi may impyerno ba? Ang tanong ay handa ka ba kung sakaling totoo ito? Dahil ang Diyos ay hindi lang naghahanda ng hatol, naghahanda siya ng kaligtasan at ang pangalan niya walang iba kundi si Jesus.